Magandang gabi mga kababayan. Gabi po rito sa Muntinlupa City, Philippines. Binabati ko po kayong lahat kung anumang oras ang inyong kinaroroonan. Anong oras ba ngayon sa Austria? Alas 5, 5 PM. Sa India 4 PM. Germany 12 noon. Sa UK 11 AM. Sa Toronto malayo yan. Sa Africa 12 noon. Sa Dubai 3 PM. 2 PM sa Kuwait at Saudi Arabia. Malayo rin palang agwat ang oras natin. Ayun po, tulad nung naipangako ko doon sa unang video ko po ay magla-live ako upang may pagpatuloy ko po ang ating advocacy, ang ating layunin dahil napakagulo na po ng ating bansa. Yun po nga advocacy ko na magkaroon po ng isang grupo na merong matitinong leaders na siya nga magsasaayos ng ating napakagulong bansa. Mga leaders na pwedeng isaayos ang ating nabubulok na sistema. Kasi po ay nakikita natin ang ating bansa sa ngayon napakagulo na. Parang wala nang pag-asa kung paano ito ayusin. Kaya po naisipan ko, ano bang paraan ang ating gagawin? Wala na bang paraan? Sa palagay ko meron pa kasi napakarami naman natin Katulad doon sa video yung nabanggit ko 50 million tayong Pilipino na mga adult na, yung mga nasa tamang edad na pwedeng mamuno sa ating bansang Pilipinas. Ganun po karami. Ilan lang po yung nagpapagulo nating bansa? 340,000 lang sila. Sila na ating sinisweldohan, tapos nagsisweldo tayo upang tayo ay pagnakawan. Ganun po ang nangyayari. Alam niyo ba kung magkano yung sweldo na nanggagaling sa ating bulsa? Sa isang buwan po nagsisweldo tayo sa kanila ng humigit kumulang sa 4 na trilyong peso, 4 trillion pesos monthly. I-multiply mo yan sa 12 months, aabuti ng 50 trillion pesos. Ganun kalaki pinapasahod natin ng ating mga leaders, ang ating mga opisyalis. Pero ang ginagawa naman nila ay kinukuragot. May sweldo na nga silang malaki, tapos yung para sa ating maliliit, mahihirap, ay kinukurakot pa nila, pinag-iinteresan pa. Gano'n kasama yung gano'ng mga tao. Wala silang pag-ibig sa kapwa-tao. Ayun nga po ang nangyayari, dahil kapag ang mga leaders po ay walang pagmamahal sa kapwa, wala silang dinidiyos, hindi sila, sa kanilang mga puso ay walang Diyos na nananahan, masama po ang nangyayari. Hindi pag-ibig sa kapwa, hindi pag-ibig sa Diyos. Hindi nila naiisip na imbis na mahalin nila ang kanilang kapwa, ang mga sarili lang nilang kanilang minamahal. Sariling bulsa, sariling kaligayahan, kalayawan, lalo-lalo na pag hahangad nila ng katanyagan. Gusto nila lagi tanyag sila ganun sila katanyag. Bakit ganun ang mga tao? Kaya naisip ko, wala na bang paraan? Kanina sinilip ko yung GC nating isa, yung SGL 2. Ibig po sabihin ng SGL, Searching for Godly Leaders
Group 2. Nag-uusap si Brother Wilson at si Brother Ramos Alexis. Sabi ni Brother Wilson, wala na bang bakit ganun ang ating mga pinuno ay pumapanig sila sa mga corrupt na official. Hindi lang pinuno, pati yung ating mga kababayan, karamihan pumapanig din doon. Ipinagtatanggol yung mga corrupt na officials. Yun ang sabi ni Brother Wilson, bakit lumilipat ang karamihan sa ating mga official? Karamihan na, hindi karamihan. Kaya nga, ano nangyayari, yung majority, naroon lahat ng mga umiiwas. Napunta na sa majority yung mga yung bagang naghahangad ng kasamaan sa kapwa, yung hindi sa kapwa-tawang kanilang iniisip, pumapabor sila doon sa mga corrupt at hindi sila pumapabor doon sa mga taong nangangailangan ng mga budget dapat na napupunta sa mga kababayan natin. Ganun nangyari. Yun ang sabi ni Brother, bakit karamihan sa ating mga kasamaan ay pumapanig sa mga corrupt na official? Ang sagot naman sagot ni Brother Ramos Alexis, kanino pa sila papanig? Sino pa ang kanilang papanigan? Siguro ang ibig sabihin niya, yung kabilang kampo, ganun din, mga corrupt din. Yun natumbok mo, Brother Alexis. Kaya nga tayo gumagawa ng grupong ito. Pangatlong grupo, yung tinatawag nating walang kulay. Hindi tayo blue, hindi tayo pink, hindi tayo asol, hindi tayo pula, kundi tayo ay walang kulay. Ito yung gagawin nating third party, pangatlong grupo. At inaasahan ko ang mga magiging kagrupo natin ay matitino lahat, may takot sa Panginoon, yung hindi kayang makurap. Kasi sa puso nila, kapag ang isang tao, ang puso nila ay mas mahalaga ang Panginoon at hindi ang kayamanan at katanyagan. Kumbaga, ang puso at kaisipan nila ay ibinibigay nila sa Panginoon. Dahil iniisip nila na bakit tayo naging tao? Hindi tayo magiging tao kung wala yung lumikha sa atin. At dahil doon, naiisip natin na ang kaisipan natin, kapag gano'n ang naging mga membro natin at nakabuo tayo ng malaking grupo na iisa ang kaisipan, may pagmamahal sa kapwa, may pagmamahal sa Diyos, kinakasihan ng Diyos, amang lumikha ang sa kanyang namamay sa kanyang puso. Sa palagay ko naman ay makakapagpalakad tayo ng isang bansa na isang matatag, isang matibay, isang maunlad, isang masaya, at merong kalayaan. Yun po ang magiging resulta kapag ang ating advocacy ay nagpatuloy at ang bawat isa sa atin ay tumulong, nag-ambag. Kasi bakit natin hindi kakayanin? Bakit umaasa na lang tayo sa dalawang kampo? Hindi ba pwedeng may pangatlong kampo na siyang magsasaayos ng bansa natin? Hindi ba pwedeng ganun? Kailangan ba kaliwa at kanan lang? Palagay ko po, may paraan pa tayo, may solusyon pa tayo. At katulad, ito nga pong naisip ko, isang magandang solusyon din po ito upang may sakatuparan ang ating pag-unlad ng ating bansa. Mawala ang korupsyon, mawala ang mga pagnanakaw, mawala yung bang parang mga lintang sinisip-sip yung ating uubusin ng ating dugo.
Tayo mahihirap na mamamayan, nagdurusa, naghihirap, walang makain. Samantalang sila nagpapakasasa, nagpapasarap, napakaraming babae, napakaganda ng mansyon, hindi na kontento. May mansyon na dito, may mansyon pa sa Palawan, may mansyon pa sa Cebu, may mansyon pa sa ibang bansa. Okay lang yun kung katulad ni Manny Pacquiao, alam mo kung saan nanggagaling ang pera nila, ang pera niya, kung bakit marami siyang mansyon, marami siyang properties. Itong ating mga opisyal, alam naman natin na saan sila kukuha. Alam natin ang mga sweldo nila, di ba? Mga senador 300,000 plus lang yan, mga congressman 200 plus, governor, presidente 400,000 plus, vice president mga 390,000 more or less. Kaya nga pag pinagtipon-tipon natin ang mga salary nila from presidente to barangay kagawads, monthly nagbabayad tayo ng, nabanggit ko nga kanina, 4 trillion pesos. Ganun kalaki, galing sa bulsa natin yun. Kahit mahirap tayo, kahit pulubi pa tayo, pag bumili tayo sa tindahan, nagbayad na tayo agad ng tax, yung VAT, di ba? Ganun po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya kailangan magtulong-tulong tayo. Hindi po tayo dapat umasa sa dalawang grupo lang. Kailangan nating umisip ng paraan. At ito nga pong naisip ko, sabi ko umpisahan ko to, kahit inuubo ako ng isang araw pa sana ako magla-live. Sabi ko ngayon pipilitin ko makapag-live para may pagpatuloy itong ating advocacy. Thank you Ma'am Vilma. Tama ka, money is the root of, hindi lang money sis, love of money is the root of evil. Tama ka doon. Hi sis Rosa. Ayun po, ganun. Sana po maraming tayong member dito, Luzon, Visayas, Mindanao. May member tayo sa Norte, may member tayo sa Visayas, Cebu, hanggang Mindanao. Sana po ay magtulong-tulong tayo. Mangalap tayo ng mga matitinong leaders, yung may takot sa Panginoon, yung hindi kayang bayaran ng kahit isang truck na ginto, kahit isang trailer na cash, kahit ng 1 milyong malita, hindi kayang bayaran. Dapat ganun po ang ating mga leaders. At alam niyo po, yung mga leaders na yun yung may takot sa Diyos, yun yung mabubuti ang kalooban, nagmamahal sa kapwa. Marami po noon, marami pang ganun tao na pwedeng maging leaders natin. Ang nangyari po dun sa ating mga leaders sa kasalukuyan ay dahil sumama na ang sistema ng ating bansa, nagtuloy-tuloy na siya. At dahil natokso na sila ng Diablo, ni Satanas, dahil sa kulang sa pananampalataya, kulang sa pagmamahal sa Diyos, at marahil hindi nila, meron dyan mga pastor, sinasabi nilang sila'y mga, di ba, na nangangaral ganun, pero hindi sila 100% na makatao. Kumbaga pumapabor sila, pinapaboran nila ang kasamaan, hindi ang kabutihan. Walang mangyayari po pag ganyan ng ating mga leaders. Di ba, napakarami nila, 300,000 plus. Merong matitinaw pong pumapasok dyan, kaso yung karamihan po ay nadadala na, nahahawa. Napakalakas ng ni Satanas, anong tawag dito, napakalakas ng kanyang panunokso sa katauhan. Gumagamit siya ng mga kalayawan, karangyaan, kayamanan upang matokso ang tao at makagawa ng kasalanan.
Pero meron pa pong matitino sa ating kwan, sa ating mga opisyal ngayon. Meron pa tayong siguro hanggang sa hindi natin kilala kasi sa mga ibang lugar. Maraming matitino mga mayors, barangay captains. Pero sa Senado, kukunti lang matino nakikita ko po. Sa akin lang ha, kukunti lang nakikita ko matino. Kukunti lang talaga. Lalo na sa kuwan, mga congressman. Meron po diyang matino, pero nahahawa nga sila eh. Kumbaga yung lagi kong ini-example, kapag ang isang kaing na kamatis na haluan mo ng kapag ang isang kaing na kamatis ay nabubulok na, tapos lagyan mo siya ng mga 10 maayos na kamatis, saglit lang yan, nabubulok na siya. Maswerte na kung hindi mabulok, mailigtas mo, makuha mo dun sa kaing na yun. At yun ay pwede natin gawin sa ating ginagawang grupo. Makapagligtas din tayo ng mga tao na may matitinong kalooban, subalit nahahawa sila. Pwede natin silang mailigtas. Kasi kapag ang nalulung na sila at nadamay sila sa isang sistema na patungo sa kadiliman, sa kasamaan, eh madali po silang mahirapan tayo. Kapag wala tayong ginawang paraan, hindi natin sila maliligtas. Kaya ayun po, meron silang pag-asa kapag nabuo ang ating grupo at tumami tayo na pawang matitino, may pusong mapagmahal, naniniwala sa Diyos, may takot sa Panginoong Diyos, at hindi siya matutukso ng kahit sino mga diablo, kahit anong panunokso sa kanya. Ay meron po tayong pag-asa. Pwede nating mailigtas yung mga tao na nasa masamang sistema na alam ko po mayroon diyang maayos, matitinong tao na pwede nating maisama sa ating grupo na makatulong natin sa pagsasaayos ng ating bansa sa hinaharap. Thank you. Hindi ko masyadong nakikita nagko-comment. Si Sis Vilma, Brother Rolando, Hoy Chris Van, shout out sa iyo. Palaki ka ng braso mo. Ayun, si Sis Vilma Agustin. Salamat Sis Vilma. Tama yan, oo. Hindi pa ako marunong masyado mag-live. Hindi ko nababasa yung mga comments nila. Ayun nga po, sana tumulong yung karamihan, yung ating mga kasama sa GC. Kapag ito ay nagtuloy-tuloy, ang ating meron tayo sa Mindanao, sa Bisaya, syempre sila lang nakakalam kung sino mga matitinong leaders doon. Gagawa tayo ng GC doon, gawa ka ng GC dyan, ipunin mo matitinong tao, yung mga pwede nating pagkatiwalaan, at pararamihin natin sila. Hindi lamang po ito sa 2028 election, kasi pwedeng mangyari ang ating kasing Panginoong Diyos ay kapag mabuti ang ating layunin at alam niya nga sa kabubuti, pwede niya tayong tulungan, babasbasan niya tayo at siya gagawa ng mga himala or alam mo ba, ang kapangyarihan ng Diyos isang pitik lang niya eh. Kung gusto niyang baguhin ang Pilipinas pwede siya, pwede yan. Kaya nga lang dahil sa siguro kailangan niyang pumili ng mga tao, tutulungan niya tayong makapili ng mga tao ng Panginoon. Tawagin natin meron nga akong grupo, yung Patriots Army of God. Ayan, pwede natin gawin ganong mga leaders.
Ayun, kapag tumulong nga po ang mga bawat isa sa atin at nakapag organize tayo ng napakaraming leaders, isang matatag at malakas, marami na matitinong leaders. Tapos siya na yung gagawa na siya ng sistema. Pwede namang gamitin o yung mga sistema natin na halimbawa senador, pwede namang i-retain yan, baguhin na lang pangalan or bawasan o dagdagan ng mga tao. Congress, yung Congress, ayan, napakabulok na ng ko na yan. Pwede namang baguhin na yan, kumbaga sa maganda nga i-reboot na totally ko na yan ang sistema. Kasi lalo na ng COMELEC, ayan, kung sa COMELEC pa lang patay na tayo dyan. Kahit anong boto mo, isa kang matinong tao, binuto mo si matinong tao, kung ganyan rin ang COMELEC, alam na natin ang sistema dyan. Hindi tayo natutulog, hindi tayo, kahit anong boto mo, kahit sinong matinong tao, pag ganyan ang sistema, wala rin sabihin mo tama yung mga binoto ko. Pagdating dyan sa COMELEC, hanggat hindi siya nababago at hanggat hindi nababago ang sistema niya, hanggat walang mga grupo na kumikilos upang baguhin yan, wala pong mangyayari sa mga iboboto nating tao kung darating pa man tayo sa butuhan. Thank you, Ate Vilma. Yan po mga kababayan, siguro po hindi na ako ano pa nga bang ating dapat magkaisa tayong mga mamamayan. Dapat tumulong bawat isa sa atin, kasi kung hindi tayo kikilos, wala rin mangyayari. Manonood na lang ba tayo sa kanilang mga stage play? Panonoodin natin sila, tapos magko-comment, manonood, magko-comment, magagalit. Anong ginagawa natin? Hindi naman tayo kumikilos. Kaya nga po, sabi ko, umpisahan ko to. Gagawa tayo ng neutral na grupo. Kung matatawag man natin itong party, sa darating na hinaharap, kung maraming na tayo, pwede naman pangalanan natin. Pero sa ngayon, wala tayong kulay, colorless. Tayo isang colorless na grupo, walang kulay. Ibig sabihin niya, nag-uumpisa tayong bumuo ng matitinong mga leaders. At pag nakabuo tayo niya, nakagawa tayo ng matino na sistema, sa palagay ko, sa tulong ng ating Panginoong Diyos, mababago ang Pilipinas, aasinso tayo. At least may ginagawa tayong paraan, kaysa maghihintay lang tayo ng mangyayari. Pabagsak ang kinumiya natin. Magkano ng utang ng bawat isa sa atin? More than, kapapanganak pa lang may utang na ng more than 150,000 yata. Yung 100 plus milyong Pilipino may utang ng 150,000 plus. Sana puntang pera na dapat sana maayos ang Pilipinas. May mga dapat meron yung mga kumpleto ang mga highways yan. Tingnan nyo sa sa ibang lugar, sa Singapore, tingnan nyo, napakaganda kasi magaling mamuno ang kanilang mga leaders. May corruption man dyan, kunti lang, hindi katulad sa atin. Bulgar ang corruption. Sa kanila siguro mag-corrupt sila 10% lang, okay na yun. Sa atin kino-corrupt 50%, minsan nga 100%. Ghost project yung budget sa ganito. Halimbawa 500 million budget sa ganito, yung 500 million wala sa project, masabol sa lahat. Ganun katindi ang corruption sa atin, ganyan katindi. Kasi pinasok na tayo ng sindikato.
sindikato na ang ang nangyari sa ating bansa. Kasi kampi-kampihan kampi-kampihan ang masasama. At syempre, natutokso sila sa kayamanan, sa karangyaan. Doon sila, karamihan doon kakampi. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Kahit naman sa banal na kasulatan mas marami yung masasama kaysa mabubuti. Kaya meron nga diyang sitas na maliit lang ang lagusan tungo sa kabutihan, ngunit maluwa ang daan tungo sa kapahamakan at sa kasamaan. Ganun ang nangyayari sa ating bansa. Siguro po ganun muna sa ngayon. Yun muna ang aking masasabi sa ngayon. Sa susunod na live ko po ay ipapaliwanag ko kung ano yung mga katangian ng mga leaders. Siyempre ang leaders hindi basta-basta. Yung mga katangian na hindi pwedeng makurap. Hindi mo sasabihin pastor ka, marami kang tagasunod. May mga pastor na kukurap Meron po sa Biblia na ang isang taong may mga katangian siya na kahit wala siyang masyadong pinag-aralan, hindi siya pwedeng ikurap o matokso. Operan mo pa yan ng 10 magagandang babae or isang trailer na maleta ng cash or isang truck na ginto. Hindi po siya makukurap. May mga katangian po ang tao. May mga katangian ang leaders na hindi kayang ikurap. At yun po ang ipapaliwanag sa susunod nating live. Yung mga taong dapat natin piliin at yung mga katangian nito. Yun po muna at shout out kay Ate Vilma sa mga pasensya na, hindi pa ako marunong mag live, hindi ko pa yun nakikita isa lang yung nakikita ko Yun po, susunod po ay pag gumaling na yung ubo ko ay magla-live po tayo at ipagpapatuloy po natin itong ating layunin, ang ating advocacy para sa kabutihan, kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Hindi po tayo dapat magtulog-tulugan at bastang na lang nanonood at sumasang-ayon sa mga nagaganap, nanonood ng hearing, nakikinig ng hearing, nagko-comment sa mga vloggers na mga anong solusyon ang kanilang ginagawa. Di ba wala namang solusyon? At least kahit paano tayo na ang solusyon natin, meron tayong naisip na solusyon na pwede po itong magtagumpay, lalo na kapag tayo ay pinamumunuan ng Panginoong Diyos. Sabi nga ni Dr. Ni, sa tulong ng Diyos bansay aayos. Yun, wala po talagang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating amang lumikha. Hindi pwedeng basta tayong tao lang ang gagawa ng paraan. Kailangan po natin laging mananalangin tayo, ipanalangin natin ang ating bansa, bigyan tayo ng karunungan, bigyan tayo ng katalinuhan, bigyan tayo ng wisdom upang makagawa tayo ng mabubuti, makaisip tayo ng paraan upang ang ating bansang Pilipinas ay maisaayos natin. O sino po bang nakapag-isip na gumawa ng pangatlong grupo? Hindi yung nakatutok lang tayo dun sa kabila, nakatutok sa kanan, nakatutok sa kaliwa. Wala po kung nag-isip na pwede naman palang magkaroon ng pangatlong party. At yun pang inuumpisahan natin. Sana po tulungan tayo ng Panginoong may kapal. Basta tayo po ay nagkaisa at nagkasama-sama, malamang sa malamang tutulungan po tayo. Lagi na lang po nating dagdagan ng panalangin. Manalangin tayo, humingi ng tulong, humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa natin. Sana gabayan tayo, patnubayan, at higit sa lahat siya po yung siyang magpapasya kung anong dapat nating gawin. Hindi tayong tao, kasi tayo nilikha lang tayo ng Panginoon, at ang Panginoon po ang siyang gagawa ng kabutihan para sa atin.
Hanggang dito po muna at sa susunod na live po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa mga nakinig.